Mabagal ang bawat hakbang ni Emily patungo kay Neb. Nakatalikod ito at nakatanaw sa malayo. At habang nababawasan ang distansya nila sa isa't isa, bumibigat naman ang pagtibok ng puso niya. Tila biglang may pumiga sa kanyang puso, dahilan upang mapahugot siya ng hininga. Himalang naging matagumpay ang operasyon niya. Malaki ang pasasalamat niya sa mga doktor na nagsagawa niyon, lalo kay Uncle Raul. Inabot ng halos 10 oras ang pagtanggal ng pacemaker. She even suffered a seizure, dahilan upang makoma siya ng 2 linggo. They even almost ended up arguing about giving her a heart transplant. Ngunit nakaligtas siya. Nagising siya at kinaya ng kanyang puso na wala ang pacemaker niya. Kaya walang pagsidlan ang kanyang kaligayahan nang muli niyang masilayan si Neb nang imulat niya ang kanyang mga mata. Heaven gave her another chance, another shot to live and be with her only love. Ang tanging dahilan kung bakit tumitibok ang kanyang puso at ginusto niyang buhayin pa ang pusong iyon. Unti-unting bumukas ang pag-asa para kay Emily. Para sa kanila ni Neb. Tuluyan ang na-shutdown ng society at naparusahan ang mga dapat maparusahan. At ang ex-team na sina Neb ay piniling manatiling unidentified sa kadahilanang ayaw ng mga itong mas guluhin pa ang sa una pa lamang ay magulo na nilang buhay. Tanggap na raw ng mga ito ang kapalaran ng isang newborn. Iyon ang tawag sa noong bagong recruit na society. Sapat na sa kanilang naibalik sa kanila ang inagaw sa kanilang kalayaan. Nais na lang daw ng mga itong mamuhay sa pagkataong kanilang nakilala sa simula pa lang. Inisip mo kung paano mo sisimulan ang buhay mo ngayong tapos na ang lahat? Siyang ibinungad niya upang pukawin ang atensyon ni Neb. Wala siyang narinig na tugon tulad ng hindi rin kumilos si Neb, kaya nagpatuloy siya. Ang alam ko lang noon ay hindi ko nakilala ang daddy ko, na pinabayaan niya kami ni Mami. Kaya napunta ako kay Uncle Raul. Tapos malalaman ko lang na kasinungalingan pala ang naging buhay ko. Nagbaba ng ulo si Emily dahil habang nagsasalita ay lalong bumibigat ang kanyang kalooban. Pero totoong lahat ng alam mo, he was never a father to you. Saad ni Neb na hindi niya sinalungat. I'm sorry, Neb. Aniya na biglang nagpalingon kay Neb sa kanya. Ginantihan naman niya ang titig nito. Wala akong naalala noong nagkakilala tayo. I am just Emily. Plainly Emily. Kung alam ko lang, napigilan ko sana si Dad. Ellie. Ani Neb na tila ikinagulat ang mga sinabi niya. Kung hindi sana nila pinakailaman ng utak ko, hindi sana ganito ang nangyari. Buhay sana sila, Neb. Buhay pa sana. What the hell are you saying? Agap ni Neb. Nagbuga muna siya ng hangin. Na hindi dapat nangyari ang lahat ng to. Hindi mo hiniling ang lahat ng to, Ellie. Tila nagugulat at naguguluhang sagot nito. Napasinghot siya at saka pa lamang napagtanto na umiiyak na pala siya. Napigilan ko sana. Narinig niya ang tila pag-ismid ni Neb. Base sa pagsasalita mo parang sinabi mo na rin sana napigilan mo, pati ang pagkakakilala natin. Probably. Halos walang tinig niyang tugon. Probably? Tila hindi makaniwala si Neb na nasabi niya iyon. Sabay narinig niya ang muling pag-ismid nito. It seems like you're regretting everything. What happened to us was the worst, Neb. At nagsisisi ka? Agap nito. Hindi siya tumugon. Nagsisisi ka ba, Ellie? Biglang tanong ni Neb. Tiningnan niya ito. Mahal kita, Neb. Iyon lamang ang kailangan upang tuluyang bumigay ang kanyang loob. Mabilis na bumalong ang mga luha sa kanyang mga mata. Uncle Raul did brain surgery to me, Neb. Kaya nagkaroon ako ng scarring sa utak ko. Nawala ang ilang memorya ko. Kaya nakalimutan ko ang tungkol sa society. At ang dahilan kung bakit binuunidad ito. At ang puso ko. Marami pa akong pagdadaan ng test para masigurong kaya ko na. How are you gonna handle that? Hassle lang ako sa buhay mo. Wala akong makitang logic sa mga sinasabi mo. Anong kinalaman ng mga yan sa kagustuhan mong lumayo sa akin? Ani Neb. Uncle Raul tried to give me a normal life. Agap niya. Alam ko, ramdam ko. Pinilit niyang ibigay ang isang pamilyang hindi ko naranasan sa aking mga magulang. Minahal nila ako na parang kabilang sa kanila. Siguro dahil na rin yung sa mahal ni Uncle Raul si Mami. Kaya kahit alam niyang tungkol sa'yo at plano ni Dad ang lahat, ay pinili niyang hayaan. Hindi dahil wala siyang laban kay Dad, kundi dahil alam niyang mahal kita at gusto niya akong maging masaya.
Naging masaya ka ba sa akin? Siya naman ang nagulat sa biglang tanong nito. Neb? That's all I want to know. Naging masaya ka ba? Pagputol nito sa kanya, tila puno ng hinanakit ang tanong na iyon. Bukod sa may gustong malaman, at lalo lamang niyon dinagdagan ang hapdi na tila dumudurog sa puso niya. Muntik na kitang mapatay sa... Damn it, Emily. Aburido na si Neb. Huwag mong ibahin ang usapan. Neb! Aniya sabay lapit dito. Tinangka niya itong hawakan ngunit umiwas ito. Sa mga sinasabi mo, parang gusto mong tapusin ang lahat sa atin. Bakit? Walang kangiti-ngiti nitong tanong. Alam mo kung bakit? Mabilis itong umiling. Hindi. Hindi na natin kayang bumalik sa dati, Neb. Umismid ito. Ikaw na mismo ang may sabi. What happened to us was the worst. Wouldn't that make us stronger? At bakit kailangan nating bumalik sa dati? Kung pwede naman magsimula ng bago. Why the hell are we talking about being apart, Emily? Ipaliwanag mo sa akin kung bakit. Lalo siyang napaiyak. Hindi na akong dating Emily. Ang babaeng pinakasalan mo. Ito ako. Ang totoong ako. Kung saan naaalala ko ang lahat. Yung kilalang-kilala kong sarili ko. Tulad ng sinabi ko, may surgical scar sa utak ko. Hindi ko alam kung anong magiging epekto sa akin pagdating ng araw. Alam kong alam mo kung anong sinasabi ko. Ni hindi ko inakalang mabubuhay pa ako nang wala ang trigger sa dibdib ko. Siniguro ni Dad na nakadepende ang hininga ko sa trigger na yon. That's how selfish he was. Gagawa tayo ng paraan. Pwede nating bantayan ang activity ng utak mo. Kung nagawa nating tanggalin ang trigger sa dibdib mo, ano pa ba yung sa utak mo? Wala na ang daddy mo. Wala na rin ang society. Ang brainchild. We're almost there, but not enough. It will always be almost. Aniya sabay iling. Ellie naman. Ayaw pumayag na sabi ni Neb. You're asking too much from me. Neb. Panay ang tulo ng luha niyang tawag sa asawa. Lumapit naman ito sa kanya. Umangat ang kamay nito patungo sa kanyang pisngi. Sabay pahid sa kanyang luha. Huwag mong gawin sa akin to. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang buhay ko kung wala ka. Please, Ellie. Let's survive this. Puno naman ng pagsusumamong sambit ni Neb. Kailangan nating gawin to, Neb. Nahihirapan sa pagsasalita niyang tugon. Please. Pamimilit nito. I love you, Ellie. Napapikit si Emily nang muling marinig ang pinakamatamis na salita para sa kanya. Tila lagi siyang inililipad sa alapaap sa tuwing babanggitin ni Neb ang pagmamahal nito para sa kanya. Mula sa kanyang pisngi ay inabot niya ang kamay ni Neb at dinala iyon sa kanyang dibdib. Ipinaloob niya sa sariling mga kamay ang kamay nito. And with her teary eyes, she looked at him dearly. Ikaw lang ang itinitibok nito. Alam ko, isinalaba mo ang puso ko dahil alam mong narito ang buhay mo. Salamat. Maraming salamat, Neb. Tinuruan mo magmahal ang puso kong to. Hindi ko alam kung hanggang kailan kita mamahalin. Pero isa lang ang alam at nararamdaman ko. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung ano naghihintay sa akin sakaling baguhin ako ng kondisyon ko. Kaya ako lalayo. Ayokong kamuhian mo ko. Gusto kong manatili ang pagmamahal ko sa iyo. Ito na lang ang natitirang maganda sa buhay ko. Buong pagmamahal niyang sabi. How could this angel of mine break my heart? It pained her hearing his weary voice. Kung alam lang nitong mas nasasaktan siya sa kanyang naging desisyon, ang makasama si Neb ang pinakakaligayahan niya. Ngunit kailangan niyang lumayo upang manatiling buhay ang pag-ibig nila. This also breaks me. Sobra. Aniya. I hate saying goodbye to you. Hindi ko talaga kaya. Please, sabihin mo kung anong pwede kong gawin. Pinigil niya ito. Tama na. Mahirap para sa akin to. Doing nothing would make my departure easy. Then I will do everything to stop you. Pinilit niyang umiti sa kabila ng pagluha. Hindi mo na ako mapipigilan. I am very sorry. I can never be your good wife. You are always my good wife. Agap nito saka nagbuntong hininga. Wala akong magagawa sa ngayon, pero hindi ako makapapayag na habang buhay na ganito. Dahil atin ang walang hanggan, Ellie. We've been through hell just to have our heaven. Kaya deserve kong makasama ka. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng panahon. Sabi niya saka tumiad upang abutin ito. Nais niyang hagkan ang labi nito
bago siya tuluyang lumayo. Ngunit naging mas mabilis si Neb. Umangat bigla ang mga kamay nito at hinagip ang mukha niya. Saka bumaon ang labi nito sa kanya. Kaagad na bumulusok ang kaaya-ayang init sa kanya nang malasap ang halik na yon. Kaya lalong bumigat ang kanyang loob dahil kailangan niyang tanggaping maghihiwalay sila pagkatapos ng pinagsaluhan nilang iyon. Marubdob, mainit at puno ang pagnanasa ang itinugon na halik ni Neb. Ramdam na ramdam niya na ayaw siyang pakawala ng kanya nag-iisang mahal. Kahit ang kapit nito, mahigpit, ngunit wala namang balak manakit. It made her harder for her. Ilang sandali pa nang matapos ang halik na iyon. Kaunting distansya lamang ang hinayaan nilang mamagitan sa kanila. Sapat upang makahugot sila ng hininga. Ngunit si Neb ay madiin ang kapit sa kanya. Ang braso pala nito ay nakapulupot na sa kanya. Hindi na niya namalayan iyon. I love you, Mrs. Viero. So much. Humalo sa hininga nito ang mga salitang yon. At napangiti siya niyon. Alam ko, Mr. Viero. Tugon niya at pilit na inalayo ang sarili kay Neb. Humakbang siya paatras, ngunit hindi iniiwan ng kanyang mga mata ang kanyang asawa. Please. Naroong umaasa pa rin si Neb sa kanyang tinig. Till then. Aniya sa kalakas loob na tinalikuran ito. At sa kanyang bawat hakbang palayo ay dagdag ng bigat sa kanyang dibdib. That would their start. It could take the pain away. Mahirap, ngunit maaaring hulumin niyo ang mga sugat na dala ng kanika nilang buhay. Panay pa rin ang luha ni Emily nang lapitan niya si Uncle Raul na naghihintay sa kanya. Nasa labas ito ng kotse nila at nakatakda na silang umalis patungong Iloilo upang magsimula ng isang panibagong buhay. Sigurado ka na ba dito, Emily? Tanong ng kanyang tiyuhin. Iniwan na niya si Neb sa may Creed. Tapos na silang mag-usap. Sinabi na niya ang kanyang pamamaalam, kaya wala na siyang dahilan upang magtagal pa. Tumango siya sabay pahid sa kanyang luha. Sure na po ako, Uncle. Kayo po. Sure na po ba kayo na sasamahan niyo ako? Ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Hindi pa ba kita aalagaan? And besides, maganda naman ang offer ng Paraworld sa akin tungkol sa pagtatayo ng laboratory doon. Suminghot siya at pinilit ayusin ang sarili. Ngunit sa pakiramdam niya ay kahit na anong gawin niya ay tila pinipiga pa rin ang puso niya. Hindi madali ang ginawa niyang pagtalikod kay Neb, ang pagpili sa paglayo sa kanyang asawa. At alam niyang nasaktan niya ito. Ngunit iyon ang nakikita niyang magandang gawin nila. How about Neb? Paano na siya? Muling tanong ni Uncle Raul. Nagkibit siya ng balikat. I don't know. Nagbuga ng hangin ng kanyang tiyuhin. Emily, pag-isipan mo to ng mabuti. Ito ba talagang gusto mong gawin? Halina po kayo. Pag-iwas niya at nilakad na niya ang distansya sa kabilang pintuan. Ayaw niyang sagutin pa ang mga tanong. Lalo lamang siyang nasasaktan. May kasama silang driver na maghahatid sa kanila sa airport. Kay Rio ang sasakyang gamit nila. Isa pa, wala siya sa kondisyong magmaneho. Baka mali tayo sa flight, Uncle. Emily. Tawag ni Uncle Raul na hindi na niya pinansin. Kaya wala na rin itong nagawa at sumunod na sa kanya sa pagsakay. Muling bumalong ang luha ni Emily nang umandar ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Isang napakalaking bahagi ng buhay at pagkatao niya ang iniwan niya doon. At parang hindi kakayanin ng puso niyang mabuhay nang wala ang bahaging iyon. Hindi niya maipaliwanag ang sakit. Parang gusto niyang pagsisihan ang kanyang desisyon at patigilin ang sasakyan upang tumakbo pabalik kay Neb. Emily, ani Uncle Raul sa tabi niya at hinawakan ang balikat niya. Hindi pa huli ang lahat. You can still change your mind. Lumakas ang kanyang pag-iyak at humigpit naman ang hawak sa kanya ni Uncle Raul. At sa bawat distansyang nadadagdag sa layo niya kay Neb, ay parang lalong lumalalim ang sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang sa biglang, tumigil sila sa gitna ng daan. Nagtaka sila ni Uncle Raul. Tiningnan niya ang driver. Anong nangyari? Ani Raul sa driver. Tiningnan nila ang unahan ng sasakyan at nakita ang isang itim na Ranger na nakaharang sa kanilang daraanan. At mula doon ay umibis si Neb. Sumikdo ang kanyang puso at wala sa sarili siyang bumaba ng sasakyan. Tuluyan ang sumuko ang pagmamatigas niya. Hindi rin niya kayang iwan si Neb. Neb? Lumuluhan niyang sabi habang papalapit ang kanyang asawa. Hindi ko talaga kaya, Ellie. Masyado kitang mahal para lang hayaang lumayo na lang. Saad nito
at nang tuluyang makalapit sa kanya, ay hinagit nito ang kanyang pisngi, sabay tapo ng halik sa kanya. Hindi siya nakahuma. Shock and excitement covered her senses. Kusa na rin pumikit ng kanyang mga mata, na tila gustong tugunin ng halik na yon, na hindi naman nagtagal dahil kusa na bumukas ang kanyang labi. Masyadong malakas ang hatak ng pag-ibig upang hindi niya sundin ang isinagaw ng kanyang puso. Hindi niya kayang malayo kay Neb. Tinapos ni Neb ang halik na yon ng isa pang mas maiksing halik. Saka tumitig sa kanya, habang hawak pa rin ang kanyang muka. Wala itong pakialam kahit na nasa gilid lamang sila ng kalsada at may mga nakakakita sa kanila. Isama mo ko kung saan ka man pupunta, Ellie. I will be lost without you. Ikaw ang identity ko. Wala akong silbi kung wala ka. Puno ng pagmamahal at tila pangungulila nitong sabi. Neb, I'm sorry. Panay ang luha niyang saad. I'm sorry. Naging selfish ako. Hindi ko naisip na masasaktan kita sa desisyon ko. Just don't go. Please, just don't go. Buong pagsusumamo nitong sabi, sabay yakap sa kanya ng buong higpit. I love you so much, Neb. Aniya habang yumakap na rin. Hindi na ako aalis. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang wala ka. Bahagya siyang inilayo ni Neb. Masyado nang mahirap ang mga pinagdaanan natin para lang itapon. Ituloy na natin ang paglalakbay na magkasama, Ellie. Ikaw ang buhay ko. Alam ko naman magiging hindi madali ang lahat para sa atin. But damn it, Ellie. We've almost burned hell just to be with each other. Para lang mapanatili ang pagmamahalan natin. Huwag naman tayong sumuko. Magsasama tayo hanggang sa huli. Sunod-sunod ang naging pagtango niya. Oo naman. Magsasama tayo. I'm sorry. I really am. Pinigil na lang ni Neb ang mga sasabihin niya nang muli siya nitong halikan. At buong pagmamahal niyang tinanggap iyon. Kasabay ng muling pagtanggap niya sa muntikan na niyang bitawang kaligayahan. Dito na po nagtatapos ang maikli nating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli ay magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.